Nagbitak hanggang sa Lumundo ang portion ng inilagay na slope protection sa Malisic River sa Barangka Candaba, Pampanga. Ito ang isa sa mga phase ng proyekto na nagkakahalaga ng 78.7 million pesos at nakumpleto nitong November 2024. Ayon sa mga residente, nangyari ito sa kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo. Meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila. Gusto kong makita para doon pa lang papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost. Pag matindi raw ang ulan, rumaragasa ang tubig sa ilog. Kaya ninenerbiyos ang residente sakaling tuluyang masira ang dike. Paglaki ng tubig, lalabas dito sir sa kabayanan namin dito sa barangay namin. Alos masisira, marami pananim na palay dyan, gulay. Pangalawa, itong mga bahay na to. Mapapansin. Sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan. Sino yung contractor? Sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH? At kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. Okay nga, magandang araw muli mga kababayan and welcome back again may YouTube channel, Taong Kalye. Ayan, meron tayong mga panibagong pag-uusapan na naman ngayon dito, patungkol nga dito sa may DPWH, itong sa may flood control na ito. At ito mga kababayan, no, totoo pala na mayroong sindikato, no? Meron daw sindikato rito sa may DPWH, kasangkot dito yung mga engineers mga kababayan. Kasi meron daw lumapit pala na isang district na engineer, no, kay Congressman Lebeste, no, lumapit doon at inalok nga ito si Congressman Lebeste ng pera, no, ng ₱1,000,000 para maituloy lamang yung proyekto sa may lugar nila mga kababayan. Pero nagkamali, no, nagkamali itong engineer na to dahil tinabla siya ni Congressman Lebeste at ito'y kanyang pinakulong mga kababayan. Grabe, talagang totoo pala yung mga lagayan, mga bigayan. Nagkamali itong district engineer nito, no, na napitan itong si Congressman Lebeste. Bago lang tong congressman ito eh. Ito yung congressman nito na Congressman Lebeste. Ito yung nanay niya si Senador Ligarda mga kababayan, no. Yung tatay niya, no, ni asawa ni Ligarda ay hiwalay na rin sila, no. Kung ang anak nila itong si Congressman Lebeste na kung saan nilapitan ng district engineer at inalok mga kababayan ng salapi. Ibig sabihin talaga may lagayan, ano. Napahiya siya kasi mayaman ito si Congressman Lebeste. Isa tong businessman eh. Talagang nagkamali siya at ngayon siya ay pinadampot at ngayon pinakulong ito mga kababayan. Kaya itong itong nangyayari ngayon sa may flood control na sabwat itong mga engineers, mga COA, na sabi nga pumirma sila at binayaran, no, ng gobyerno ang mga anomalya sa flood control, mga ghost project na yan na wala namang ginawa, no, at ghost nga ay binayaran dahil nga pumirma ito mga engineers ng DPWH at saka yung COA mga kababayan. Ito, pakinggan natin mga kababayan itong video nito na pasabog ni Ka Eric Celis mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Mayaman po si Leandro Lebeste. Bago siya pumasok, established businessman na po siya nang pumasok sa politika. At ang tatay niya po ay mayayaman ng mga ito, may-ari ng mga buildings sa Makati, si Governor Tony Lebeste, no, at mga malalawak na lupain sa Batangas at Southern Tagalog, no. Ang nanay nito ni Leandro Lebeste, kung hindi ako nagkakamali, ay si Senator Loren Ligarda, mga kababayan, no. Hiwalay na rin po yata matagal na si Governor Tony Lebeste at si Senator Loren Ligarda. Ngayon, so pumalit po itong si Congressman Lebeste, mga kababayan. And kahapon yata ito nangyari o nung Friday pa, ngayon lang inilabas. May pumunta sa kanya na district engineer. So kung district engineer, meaning to say sa kanya or sa probinsya ng Batangas. Kasi congressman siya ng isang distrito ng Batangas. I think 6 district ba ito ang area niya. I'm not so sure, no, mga kababayan. So,
yan po connected sa PERPI, mga magkorupsyon na po sa PERPI employees, law firm at kapitalista, pakikalkali na po. Okay, thank you for the info. Let's try to check about that. No? Pero dito muna tayo sa focus tayo sa nangyari. So itong district engineer pumunta sa office ni Congressman Leandro Leveste. Hindi nabanggit sa balita kung sa Congress mismo o dito sa kanyang district office. No? Kasi ang mga kongresista po may tinatawag yan na congressional office doon sa House of Representatives at may mga district office din sila sa lugar nila, no? Kung saan sila nagre-represent. So malamang baka dito yan sa district office nila. So pumunta daw itong district engineer na hindi na pangalanan, may dala siyang cash na mga 3.2 million pesos. Nakasilid sa lalagyang bag at nakikipag-usap tungkol sa projects. And then bigla may inoffer siya na may pending project to be implemented worth 380 million. Mga kababayan, at ang binabanggit niya, they can give as high as 100 million para kay congressman. At sila na bahala mag-implement sa project, sila na maghahanap ng kontraktor, basta wag na lang pigilan yung project. No? That is only one item project. No? Baka kalsada ito o whatever infrastructure project, hindi rin binanggit kung flood control. No? Pero syempre, so ito ngayon ang SESTE. Wala sigurong kagatol-gatol sa kanyang pag-iisip, itong district engineer ng DPWH na walang iya, inopera niya ng 3.2 million na parang goodwill ang tawag diyan. Ano? Pasalubong, kasi kaupo lang eh. Mga 2 buwan pa lang na po si Congressman Leveste sa pagiging kongresista ng 1st District of Batangas. Ang nangyari, hindi pinatulan ni Congressman Leveste bagkos pina-entrap siya kasi ang promise nitong district engineer ay may 15 million pa the next day. Mula sa mga kontraktor na ang kanilang request ay ipagpapatuloy ang project, huwag pigilan at huwag paimbestigahan. And more to come. So, maliit na bagay yung 15 million, yung 3.2 million, tsaka yung 15 million, kung ikukumpara sa yaman na mayroon po, as reported, itong si Congressman Leveste, ay may 54 billion net worth, no? Kung ito ay totoo, at narinig ko na rin po na bilyonaryo ito, na negosyante. Of course, kung ano pang issue tungkol sa kanya mga negosyo, that's another story. No? Mga kababayan, malinaw po na nagpapatotoo na mayroong nagaganap nga at ang pinakasindikato na sindikato sa loob ng DPWH in the web of things, in the scheme of things, pertaining to the plunder of public funds sa flood control project at iba pang infrastructure project, nagsisimula mismo yan sa mga congressman kung corrupt ka. So kung kurakot at nasilaw sa pera, si Congressman Leveste, wala na ito. Thank you na. Kasi pwede naman niyang sabihin, bukas mag-deliver ka ng 50 million at wala na tayong pag-uusapan. And then, lahat ng projects dyan, ipasiguro mo na may 30% ako, kayo na bahala mag-implement, permahan ko na, basta siguruhin nyo lang na may reality o mayroong makikita. That can be done. It is being done. It is really what is happening. So it shows clearly na itong pagkaka-entrap na pinangunahan po ni Congressman Leveste sa isang district engineer sa Batangas ay nagpapakita na totoo. May solidong ebidensya at hindi na kailangan pa po magbalat sibuyas itong mga kongresistang aliporis ni Martin Romualdez, like si Boy Banal na Aso, Santong Caballo, Benny Abante, itong si Congressman Kugon ba? Hindi, Kunghon ng Zambales, si Paulo Ortega, si J.G. Suarez, si Joel Chihuahua. Itong mga alipores at mga alagad ng tagapagsamba ni Martin Romualdez na mga ultra-sip-sip na mga kongresista ay hindi na po kayo magbalat sibuyas. Ito, nagpapatotoo na ang kalakaran ng panunuhol, suhulan, at pagnanakaw ay nagiging systemic, very organized, very well coordinated. Hindi naman yun personal na pera nitong district engineer. Malamang po ay pinadaan sa kanya, ay nariglo, malamang mayroon din po siyang tinatawag na
agent's fee o yung kanyang talent fee. Talent sa panunuhol at pangungulimbat sa kaban ng bayan. So ito ngayon, sumambulat na. Dapat nga palakasin pa ang balitang ito sapagkat this only proves with tangible and concrete evidence na tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw, pandarambong at mga pandaraya sa mga proyektong hindi lamang po ito sigurado flood control project, no? Malamang marami pa. At ngayon ay na-entrap pa itong isang district engineer. Nakakulong daw ito kasi weekend eh. So kung weekend, baka Sabado, no, or Biyernes ng hapon ito nangyari, hindi pa nakapagpiyansa, no? Sana pinangalanan na ito, no? Kasi hindi ka naman huhulihin basta-basta o ipapahuli ni Congressman Libeste kung hindi ka talaga gumawa ng ganito kasi ano naman po ang kanyang interest para i-entrap niya itong district engineer, no? Hindi naman niya to kalaban sa eleksyon at kauupo lang niya, no, mga kababayan. And I'm talking about the active district engineer pa ito, hindi retired, hindi po parang hindi niya alam ang kanyang ginagawa, kaya lang napunta kay Congressman Libeste. Operator po ito. Kagaya po ng nangyayari sa Bulacan, kung bakit ang 70 billion mahigit na flood control project sa buong probinsya ng Bulacan, ang kumakatay din po mga district engineers at pati DPWH sa regional office, no? At ito ngayon ay makita natin that the pattern is very similar, very interconnected. Kung ang pag-uusapan ay ugat kung saan ang galing po ito, ang pag-determine ng appropriation, ang pag-insert ng project, at ang pagtago nito na parang hindi mahalata kahit hindi siya nakaprograma doon sa National Expenditures Program, ay ginagawa po yan na i-insert, no, upon the operations of the small committee na binulgar ni Congressman Toby Chanco na nagaganap sa loob ng Kongreso. It is a systemic control of how plunder can be operationalized even inside Congress. At yan po ay may basbas ni Martin Romualdez. Ang mga kontraktor po, sila po ay kasabwat, conspirators. They are not less guilty, but they are not the principal na dapat, hindi naman sila makakapangunguha o makapandarambong ng mga proyektong ito kung hindi po kasabwat ang DPWH at ang mga kongresista. No? Bakit walang senador na mga involved? Kasi po, hindi pa nabubulgar. Pero may naririnig tayo na may isa, dalawang senador na nangungontrata din. At mayroong mga kontrata na hindi natatapos pero completed na rin ang payment. No? At ito ay sa Bicol nangyari. Pero sino naman ang ang senador na galing Bicol? Pero parang hindi taga Bicol po ang senador na ito. Ito po ay binigay lang ng information kay Eric. Chine-check ko pa po kung ano ang good evening lahat ng korap bitayin ka Eric. Sarap magkape habang nakikinig sa iyo. Sabi ni Milot Adno. Thank you Milot and Benita Vivas Tapia. So ito po ang maganda sapagkat the revelations in Congress right now are irreversible, Doc Elmer, no? Hindi na po ito mawawala kahit ano pa ang gimmick na gagawin ni Marcos. Kahit mag-publicity gimmick pa siya na nagagalit siya at siya po ay crusader at hindi siya involved dito, one thing is very clear at ito ay estabilisado na. Hindi na itong mapasusubalian. It cannot be denied or controverted, mga kababayan. Ang ibig ko pong sabihin, ang lahat ng pandaraya sa budget, ang lahat ng gawaing pangsindikato at mga pagpapalusot ng pandaraya ng mga proyekto kunwari by the hundreds of billions of pesos, hindi naman po yan mangyayari kung walang orchestrator. At sino po ang principal orchestrator sa loob ng Congress? It's Martin Romualdez. Walang iba po. Siya ang nagko-control nito at mayroon siyang operators. Ang tawag dito, small committee. Na nga, yun nga, binabanggit sa floor deliberation ni Congressman Toby Chanco at walang nagkontra na may umiiral dito. Because the information is revealed by their own. Kasama nila At hindi nga nila masagot-sagot si Congressman Toby Chanco nang hinahanap niya na saan ang minutes of the meeting.
na saan ang deliberation at mga resulta ng mga pag-move ng mga budget na ito, ng appropriations na ito, na hindi dumaan sa plenary debate at hindi po ipinakita even sa BICAM, pinalusot na lang. Ang BICAM po, ito yung joint na delegation ng Senate at ng House of Representatives to reconcile the contents of a law, of a bill, before it can be passed as an enrolled bill to be signed as a law by the President, including the budget bill. In order for it to become the GAA or General Appropriations Act, dumadaan din po yan sa BICAM. Yan po ang technical reconciliation of the contents and provisions ng panukalang batas, no, bill. At subalit itong small committee na binabanggit sa loob ng Kongreso, doon po nangyayari ang pagkatay, pandaraya, paninindikato at pangiistapa sa budget. At yan ay walang accountability, illegal po yan. That is a criminal unit lurking inside Congress, overriding the inherent power mandated by the Constitution to Congress. It is not Congress, but it is acting above and beyond Congress. Sila Saldico, yung mga tauhan ng mga alipores nila, mga ilang kongresista, at sila po ay may basbas ni Martin Romualdez. Mula doon po ay papasok yan sa DPWH. Kung may matinong kaisipan at matuwid ang pagkatao nito ni Secretary Bunuan, alam niyang hindi nila na programa, hindi nila hiningi, wala silang direksyon na gawin ang project na yan by the hundreds of billions, bakit nila pinayagan? Ibig sabihin po, hindi niya pwedeng sabihin na kay kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. No! You have to report to your principal. You may not be able to stand up against Romualdez directly kasi speaker siya, hindi naman siya ang direktang boss mo, but you can speak out your mind and you can stand on what is correct. And if it is hard for you to confront directly Romualdez at ito